Ayan mga kapatid, isang magandang hapon. Dahil hindi matutuloy ang ating delivery ngayong araw, Monday, dahil walang appointment, hindi alam ng opisina na holiday pala yung Caterpillar dito sa may Montreal, So pumunta ako doon kanina, magdi-deliver ako sana, pero sarado sila, so bukas na. So ang ginawa natin, nag-park na tayo dito. Pakita ko sa inyo, ayan dito lang ako sa may yung mga taga Quebec dyan, nandito ako sa may may Petropass dito sa may Adonis na grocery, ayan, sa parking lot. Bali ayan yung Petropass dyan, tapos yan car wash yan. Dito ako sa parkingan, at namili ako dyan sa Adonis, hinahanap ko tong parking na to para meron ako mapag-groceryhan. At ayan, naglalaga tayo mga kapatid ng ng baka. Ayan nilagang baka yan. Kasi malamig ang panahon, hindi naman ganun kalamig, pero syempre malamig pa rin, masarap ang may sabaw. So para hindi masyado maano yung natin, yung amoy, nakasara. Nandito tayo, nakabukas yung bintana, then meron akong electric fan para lalabas dun kaagad yung First time ko lang naman na nagluto ng ganito. Niluluto ko lang naman is palagi yung may sabaw para hindi siya maamoy, para mamaya may sabaw tayo pag kumain tayo ng gabihan, current time dito is yun natin 4 o'clock, 4:12. So mga isang oras pa yan, lalagyan ko lang ng patatas. Hindi ako bumili ng repolyo kasi hindi kakasya mga kapatid, lalagyan ko yan ng patatas. And then gusto ko yung lasa ng parsley. May parsley ako, lalagyan ko ng paunti-unti. Maganda rin sa katawan yun, Then yan ang aking gabihan, tsaka kanin. So yun ang update dito. Bukas ang delivery. Kita-kita tayo bukas sa delivery ko. Sa magandang hapon. Good morning mga brad, mga kapatid. Ayan, tapos na natin na-unstrap yung ating load, ina-unload na tayo yung load na napornada kahapon. Dahil holiday pa pala sila, yan, ina-unload na tayo. Ayan, busy. Talagang ang daming ngayon, truck na dumating. Dahil kahapon, nagpunta rin yung mga yan dito. Kaso, holiday pala sila, So yan, marami ngayon ang pupunta rito, Ayan, mga delivery ng Caterpillar, dito yan sa Quebec, mga kapatid, Gatras nila yan doon sa dock. So ayan, mga backhoe, mga kapatid, ang mga produkto nila dito halos ganyan, dami, backhoe. Ito yung natin, dalawa na yung natanggal. So 3 palitan na lang, then we're good to go na mga kapatid, yan, puro backhoe yan mga kapatid. Makikita nyo yan, dami, So after nito, diretso na tayo kaagad sa Johnstown to pick up yung reload natin pabalik ng US sa North Dakota. Kita ko na. Alright mga kapatid, mga brad, unloaded na tayo and ready na tayo para pumunta sa yard namin dyan sa Johnstown, So ang layo natin sa Johnstown is 167 kilometers lang mga kapatid, pero dadaan tayo ng Flying J, magpo-fuel, and let's see kung magsha-shower na ako ngayong umaga, mamaya na siguro, depende sa
sa pakiramdam ko pagdating ko ng Flying J. So yun mga kapatid, kita-kita tayo uli sa daan, tuloy-tuloy ang biyahe natin. Yung load na kukunin natin is babalik ng US. Hindi tayo dadaan ng Highway 1117, yung sinasabi nilang deadly highway sa Ontario, no? Yung Highway 11 and 17, no? So tingnan natin kung kailangan ko pang pumunta rito. I don't think na kailangan ko pa na pumunta rito. I think direction na ako yun. Okay, so isang magandang umaga mga kapatid. Good afternoon mga kapatid. Tapos na tayong naloadan kanina. Ang lakas ng snow doon sa yard namin sa Johnstown. Naloadan na tayo ngayon. Ang load natin is insulated aluminum cable reels, ano? 7 piraso. Pakita ko sa inyo mga kapatid, ano? Ayan ang load natin mga kapatid. So nakita niyo, ano, nag-ice pa, oh. Ayan, oh. Doon sa yard namin diyan sa Johnstown. Frozen rain ang ulan kanina. Ayan, oh, nag-yelo ka agad, oh. Pero pagdating dito, walang snow. Tapos malamig naman pero walang snow, tsaka maaraw, ano. Ayan. So makikita nyo dyan, yung harap, dalawang chain ang nilagay ko, no. Kasi yan ang pipigil dun sa the rest. And then yung succeeding 5 reels, tigi-tigi isang chain lang. Ayan. And then yung sa likod, dalawa din. So yan yung sumasangga dun sa 5 na nasa gitna. Bali 7 yan. Total weight natin, yung load natin is 39,000 pounds. So hindi siya mabigat, sakto lang, no. Pero yung isang chain na yan is more than enough dahil ang bawat isang reels na load ko is 5,500 pounds lang yan, bawat isang piraso. So hindi siya ganoon kabigat, no, yung bawat reels na yan. Kaya hindi yan gagalaw. At kayang-kaya niyang chain na yan kasi ang working load limit ng isang chain is almost 6,000 pounds, ano. Pero 5,500 lang yan, yung isang reel. So kayang-kaya niyang i-secure yan, ano, na hindi siya gagalaw. Mahigpit na mahigpit yung mga chain na yan. Pero dahil aalis na tayo, no, mukhang aabutin tayo ng dilim mga kapatid. So medyo pupunasan ko lang yung aking headlight dahil ayan, para mamaya pag dumilim na hindi siya malabo, ano. And then yung sensor ko, dahil nag-iingay, alisin ko lang yung snow. Ingay siya ng ingay, error siya ng error. Ito yung radar sensor nya, no, sa adaptive cruise control nya, no. So pag may snow yan o madumi, palaging nag-error dun sa dashboard, maingay, makulit. So yan, okay na yan. And then check din natin itong mga, ano, kung may lumuwag na chain, ano, higpitan natin. Hindi, mahigpit siya, no. Yan, mahigpit yan, hinigpitan ko talaga yan. Lalo na yung mga tigi-tigis ang chain lang, mahigpit talaga yan. Okay, higpit lahat. And then of course, itong ilaw natin sa likod, may problema ako dito sa ilaw ko, yo. Parang nag-ano siya parehas, ganyan. Parang yung oversize siya, umiilaw-ilaw na ganyan. Di ko alam kung ba't ganyan. Pero okay naman eh. May brake light ako. May anong tawag doon? Park light ako. Pero
kumukurap-kurap siyang ganyan. Ayan, oh. I don't know. Kasi hindi naman ganyan napaka-consistent, ano, at synchronize kung merong loose dyan, ano. I don't know. Hindi ko alam. Pero ang importante, kapag naka-park light ako, may park light, may brake light, may left and right. So, hindi tayo dyan madiding, ano, kung sakali man i-check nila yan. Well, ay, i-on ko yung lights ko, tsaka itong pag-check ng lights. Kasi tinignan ko na yung pigtail eh, wala naman problema yung pigtail niya, pero ayan o, nakailaw siya, nakailaw yun, brake light, left, right, signal, and then brake light parehas. Ayan o, nakailaw yung park light niya, pero nagbi-blink siya, mga kapatid, ano, yung parang sa oversize load. Yun o, gumaganon siya, nagpa-flash siya. Pero okay lang yan, mga kapatid, kasi kung yan naka-on yung aking park light, walang light, may problema. I don't know kung may switch ito. Hinanap ko na kanina, inikutan ko. Baka kako, yan yung trigger ng oversize load. Pero kulay yellow yun at kadalasan nasa gitna yun. Hindi yun ang ginagamit na. Pero i-report ko pa rin yan pagdating sa opisina sa Thursday, ano. So yun lang, mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating biyahe ng buhay. Tayo na tayo sa daan. Ayan, mga kapatid, papasok na tayo sa booth, border booth. First time or second time? I think first time ko to. Hindi ko lang maalala kung sa New Hope, doon sa dati kong company, nakapasok na ako dito. Pero doon sa may Ambassador Bridge, nakapasok na ako doon. Pero dito sa Port Huron, I think first time ko to dito sa Port Huron.
Hi sir, good morning. Status in Canada. Permanent resident sir. Where you going? North Dakota sir. Have a good day. Thank you sir. Tinitignan ni tatay mabuti yung ano, paperworks ko. First time lang na dito papasok, magtatanong sila kung anong status ko sa Canada. Never ko pang nasubukan yung tanong na yon. First time na tinanong sa akin yun kung ano daw ang status ko sa Canada, no? Anyways, ganoon talaga eh. Iba-iba yung mga questions na ma-encounter mo from time to time, ano, kapag ka, ano, sa iba't ibang border. Dito medyo mahigpit ang border dito, pero dun sa amin sa Pembina hindi ganun kahigpit, ano. Inspection kapag yung sa pula, inspection, ano, hindi naman tayo papasok ng inspection. Kaya may pulis din nagbabantay, border officer. Ayan. Take the ramp on the right to I-94 Business Downtown Loop West, then take Detroit. the first right. Saan ba tayo? Port Huron, Detroit, 69. At ganon. Dito ba tayo? Napaikot ako dito ah. 94, dito tayo. Turn right at the traffic light, then turn right. Loko to si ano eh, pinapadaan ako doon, ano. Ako doon pinapadaan ito. First time ko to. Kasi nililito ako ni ano eh, Take exit 274 on the right to Water Street, then take the first left. Ayan oh, nililito ako nito ni ano, ni Garmin, ano, papapuntahin pa ako doon sa ano. Papapuntahin niya pa ako dun sa ano, downtown loop. Nako, malangyo ka naman Garmin, bakit naman ganoon? Eh nako, patay tayo. 3.5 kilometers, take exit 271 on the right to I-69. Ayan, naggano na siya. Nagbago na yung kanyang ano, ruta nung diniretso ko. Pero kung kumanan ako doon, ako downtown loop. Ay nako naman. Okay, from here meron tayong 2,009 kilometers away sa ating drop off. So 2 araw pa to, no? 2 araw pa na driving. I don't know kung kayang tapusin 2.5 kasi kilometers, take exit 271 on the right to I-69. may 11 hours lang kasi ako na driving inside US, pero 2,009 kilometers, pero nakapag-drive na ako ng 2 oras. So meron na lang akong 9 hours, mababawas ako 900 to 1,100. Hindi matatapos bukas. Friday morning ang delivery natin mga kapatid. Wala tayong magagawa. So tuloy-tuloy ang ating biyahe mga kapatid. Isang magandang umaga. Good morning mga brad, mga kapatid. Good morning. Start of the day natin.
Dito na tayo sa North Dakota, pero meron pa tayong 266 kilometers away. Dito tayo nag-stop sa isang rest area dito sa I-94 heading west. Current temperature 0 degrees mga kapatid. No, medyo malamig kasi malapit na tayo din sa Canada, no. Continue on the current road. So pag na-deliver natin itong load natin ngayon, ano, na reels, cable reels, empty tayong babalik ng yard sa Winnipeg. Ang layo niya is 600 kilometers. Empty na tayo noon mga kapatid, ano, empty. Madilim pa rito. Current time is 5:30 AM mga kapatid, ano. Ay nako, kailan kaya matatapos tong lamig? Nag-snow sa sa Canada, no, lalo na sa Winnipeg. Nag-snow daw dun nung 2 days ago. Talagang matindi, no, snowstorm na naman daw, pero sana huli na yun. Good morning mga kapatid. Tapos na tayo mag-unload. No, ayan oh, wala na, empty na tayo. Bali, diyan tayo nag-unload, ayan oh. Ayan oh, yung mga reels ayan oh, sa left. Diyan tayo nag-unload, ano. Pumasok tayo diyan. In-unload tayo. Pero lumabas na tayo kasi aalis na yung ano, yung nag-unload sa akin. So, tanggalin ko lang itong mga ano. Itong mga to para may stockpile ko dyan, no. Kasi dadalahin natin to, no. So yeah, thank you. Thanks, have a good day. Yeah, you too. So okay na. Umalis na yung nag-unload sa akin. Bali sa ano to, doon sa main company nila, hindi doon. Pumunta pa kami dito sa warehouse nila. Dito unload. Lapit lang naman, mga 5 kilometers. So hindi ko na i-report sa office. Okay lang yun. Pero kung mga 10 kilometers, sayang din yun eh. I-report ko mga kapatid. So yun lang, tapusin ko lang ito. And then balik na tayo ng yard sa Winnipeg. Kung ano man ang ibibigay uli sa ating load, pabalik ng US. Then yeah, turn and burn tayo mga kapatid. Biyahe tayo kaagad, no? So yun lang mga kapatid. Tuloy-tuloy ang ating biyahe sa biyahe ng buhay. Salamat sa lahat ng ating subscribers at viewers. Huwag niyong kakalimutan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Isang magandang araw, Manibelang Pinoy.